Okay, balita po tayo. Ah, yung dating 40 pesos na kada kilo ng well-milled rice, ibinaba na po sa 38 pesos sa mga pamilihan. Ayan, 20 pamilihan. Batay po yan sa ulat ng Department of Agriculture. So, karamihan ng balita ko ngayon, puro tungkol sa bigas. Kaya, enjoyin natin yung mga balita sa bigas. Ayan, binaba na ng DA ang presyo ng 25% broken rice variety na ibinebenta sa ilalim ng Rice for All program ng DA o yung RFA 25. Mula sa dating 40 pesos, ito ngayon ay nasa 38 pesos na lamang. Maliban dito sa RFA 25, ang iba pang abot kayang opsyon sa bigas para po sa mga mamimili po ay yung RFA 5. Ito naman yung 5% broken rice sa halagang 45 pesos at ang RFA 100 kilala din sa tawag na sulit rice sa halagang 36 pesos naman kada kilo. Yan marami na kayong pagpipilian. May 38, 45, tsaka 36. Samantala, yung maximum suggested retail price, yung MSRP, para sa imported na bigas ay nakatakdang ipatupad simula Lunes, Enero 20 sa unang target sa mga pamilihan sa Metro Manila. So ito yung 58 pesos kada kilo for 5% broken imported rice. Ang panukala ay susuriin buwan-buwan para ipakita ang mga pagbabago sa mga presyo ng pandaigdigang merkado at mga rate ng taripa. Nakapix na ba yung rate ng taripa? Parang oil. Parang oil, monthly or weekly nagbabago. So, parang mas lalo atang gugulo to. So, tingnan natin ano mangyayari. So, yung MSRP na 58 pesos. Magpapatupad naman ang DA ng mas mahigpit na suggested retail price. May katumbas daw po ng mga multa at parusa para sa mga lalabag. Kaya ingat po yung mga magbebenta. And ayon kay Secretary Chu Laurel ng Department of Agriculture, kasama sa MSRP framework ang nominal profit margin na humigit kumulang 10 pesos kada kilo na mas mataas sa landed cost ng imported na bigas. Hindi pa kasama dito yung specialty rice varieties tulad po ng malagkit, Japanese rice at saka black rice. So, ayan, 58 pesos. Pero ang target ng DA, March 2025, ilagay ito sa 50 pesos. 50 pesos. Kaso mo, yung 58, maraming nag-react. Maraming parang nag-violent reaction. Kasi may ginawang pagdinig ang House of Representatives kaugnay nitong presyo ng bigas. So, yung nag-hearing ay yung Murang Pagkain Super Committee, also known as Quinta Committee. Sinabi ng overall chairman na si Albay Congressman Joey Salceda, hindi niya matanggap ang 58 pesos kada kilo dahil masyado daw mataas yun. Ano ba ang naging basihan para maabot yung presyo na 58 pesos kada kilo? And maging si Deputy Majority Leader Iloilo First District Representative Janet Garin. Ito yung kaibiganan si Congressman Janet Garin. Inakusahan ang DA na bigo na tugunan yung issue ng rice supply chain at nagsabi na saang planeta daw galing yung 58 pesos na MSRP. Parang napaka-unrealistic disservice to the consumers. Kasi parang ang computation nila, kung ang landed cost daw po ay 35 pesos, may ibebenta mo na siya ng 42 hanggang 43 pesos. Yung iba naman na landed cost, 39 pesos, pwede na ibenta ng 47
to 48 pesos. Pero syempre, pag may damage, logistic, akit siya sa pinakamataas, 49. Pero hindi 58. So, dapat sagutin niya ng DA. Ano ba talaga yung naging basehan? Bakit umabot sa 58 pesos? Okay. So, yan. Pero at least hindi daw 64. Kasi nasa palengke, di ba, 64? May utang na loob pa. Oo, di ba? Hindi na nga natin alam sila nga, kahit ang DA, hindi nga nila alam bakit tumataas ang presyo, di ba? Kaya nga kinakausap niya yung mga nagbebenta. Okay, isa pa po sa pinag-uusapan yung pagdedeklara ng food security emergency sa bansa. Ito ay para matiyak yung mababang presyo ng bigas. Inaprobahan ng National Price Coordinating Council ang isang resolusyon para himukin ng Department of Agriculture na magdeklara ng food security emergency sa bigas dahil sa mataas pa ring presyo nito sa kabila ng bumababang pandaigdigang presyo at binawasang taripa na iniutos po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque na siya rin chairman po ng NPCC. Ang deklarasyon ay magbibigay daan sa NFA, yung National Food Authority, na maglabas ng kanilang mga reserbang bigas upang patatagin yung lokal na presyo and papalitan ng NFA ang ilalabas nilang bigas ng lokal na produksyon para suportahan naman yung mga magsasakang Pilipino. And sa ilalim po kasi ng Rice Tarification Law, limitado yung papel ng NFA sa pagbili ng palay mula po sa mga lokal na magsasaka at mag-imbak ng bigas. Hindi ito maaaring direktang magbenta ng bigas sa publiko. Kapag nagdeklara ng food security emergency, pansamantalang mapapalawak yung kakayahan ng NFA. So sa kasalukuyan po, mayroong imbak na 300,000 metric tons ng bigas ang NFA. Kapag inilabas ito ay makakatulong para mapaluwag yung mga warehouse nito bilang paghahanda naman sa nalalapit na anihan sa Pebrero. So yun pala yung agenda ng food security emergency para magkaroon ng power yung NFA na magbenta ng bigas sa publiko. And, pero sinasabi ng DA, hindi kakulangan ng supply ang dahilan ng planong pagdedeklara ng food security emergency sa bansa. Di ba magbebenta daw yung NFA? Yung balita natin last week sa mga local government units. So, ayan, mukhang matutuloy na yon dahil nag-react ang Metro Manila Council, yung samahan ng mga mayors dito sa Metro Manila. Suportado nila yung pagpapalawak ng programang Rice for All ng Department of Agriculture. Ang paglalagay ng kadiwa ng Pangulo Store sa lahat ng mga pamilihan sa buong National Capital Region. And sinasabi din ng MMC na hindi mapopolitika yung naturang programa sa Metro Manila kasabay ng panahon ng eleksyon. Tumataas ang kilay. Hindi na mapopolitika. Okay. And sinasabi nga ni Secretary Laurel na sisimulan sa mga local government units, gayon din sa mga tanggapan ng pamahalaan ng pagbebenta ng NFA rice sa Pebrero. Gayon pa manilinaw ng kalihim na malaya ang mga LGU na ibenta o ipamahagi na lang ang mga mabibili nilang murang bigas mula sa National Food Authority. Pwedeng libre, pwede ding may bayad. Pero in lesser price kasi mura namang ibebenta yan ng NFA. And siguro yung kadiwa, 'di ba? Dapat mas dumami pa para mas accessible, 'di ba, ng mga consumer, ng mga mamimili. Mas maramdaman ng publiko kung mas magiging accessible ito, especially dun sa mga poorest of the poor municipalities, sa mga lugar, community natin, and parang ibaba pa doon sa barangay level. Okay?
sana yung presyuhan din, di ba? Para mas masaya ang lahat kapag mura po ang bigas. Sabi nga, di ba, kahit wala ng ulam, basta may bigas, okay na mga Pinoy eh. Nagdidildil sa asin, di ba? Nagdidildil sa asin. Kahit asin, toyo, mantika, yun ang ulam nila. Basta may kanin, okay na. Kaya pag mahal ang bigas, natataranta sila. Okay, may isa pang pinag-uusapan. Ngayon ay naghain na po sa Korte Suprema ang Department of Agriculture sa pamamagitan po ng Office of the Solicitor General para ibasura ang naging desisyon nito na nagpapaintulot sa mga commercial fishing vessel na makapasok sa mga municipal waters na dati po ay nakalaan lang para sa mga maliliit na mangingisda sa ilalim po ng Fisheries Code. Ito yung balita last week na sabi ng Supreme Court, pwede nang pumasok sa municipal waters yung malalaking mangingisda. Dati yon ay nakalaan sa mga maliliit na mangingisda. And hinihimok ni Agriculture Secretary Laurel ang Korte Suprema na muling isaalang-alang ang naging desisyon nito upang matiyak ang pagpapanatili ng pangingisda sa baybayin sa bansa. Ang nagpahayag ng pagkabahala ang DA tungkol sa mga potensyal na masamang epekto ng desisyon sa kabuhayan ng maliliit na mangingisda at sa magiging epekto nito sa marine ecosystem. Nangako ang kalihim na poprotektahan nito ang interes ng mga maliliit na mangingisda habang pinangangalagaan ang yamang dagat. And una nang pinagtibay ng First Division ng Korte Suprema ang desisyon ng Malabon Regional Trial Court na nagdedeklara sa mga probisyon ng preferential access ng Fisheries Code na labag ito sa konstitusyon. Ito'y kasunod po ng petisyon na inihain naman ng Mercidar Fishing Corporation. So medyo maduguto. Marami nagre-react na mga maliliit na mangingisda. Diba? Kasi di naman na sila makakapunta dun sa mga malalayo kasi nga maliit lang yung mga bangka nila or minsan limited yung gas supply nila. Diba? Tapos yung mga malalaking fishing boat, pwede na dito sa malalapit. So, meron na silang kakumpetensya. So, yan yung pero sabi nga ng Korte Suprema, illegal. Illegal yung provision na yun. Against sa Constitution. So, kaya medyo mahaba-haba pa yung usapin. And maliban dyan, isa na lang balita. Posibleng maharap sa kakulangan ng baboy ang bansa sa susunod na ilang buwan o hanggang sa katapusan ng Marso ngayong taon. Ito ang sinabi ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa matapos maitala na tumaas ang presyo ng baboy sa Metro Manila. Kamusta ang presyo ng baboy? Hindi pa ako namimiliki kaya hindi ako updated. Sa DA, ang sinasabi ng DA, yung presyo ng pork kasim at pork liempo sa Metro Manila 320 hanggang 390 per kilo and 360 to 450 kada kilo. So, ano yun? Yung kasim, 320 hanggang 390. Yung liempo, 360 hanggang 450. Maglilimandaan na, malal pa sa baka. These figures, mas mataas po sa 310 hanggang 370 na per kilo ng pork kasim at 350 hanggang 420 per kilo ng pork liempo. Huwag na tayo magliempo. Na naitala 2 weeks ago. Yung frozen kasim ay nasa 230 hanggang 280 per kilo, bigger than the previous range of 230 to 260 per kilo. Parang pareho lang. At kasi 260, ngayon 280 na. So, pati pala yung mga frozen meat, tumaas din. Ang itinuturong dahilan ng taas presyo ay maaari pong dahil sa pagbaba ng supply mula sa producing areas na tinamaan po ng ASF.
mahal na importasyon at mataas na demand sa local pork kasi mahal daw ang imported, mga 10 to 20 pesos. Pero mas mahal ang local na pork. Kaya sabi ko sa iyo, napansin ko nung holiday season, mas mahaba ang pila doon sa frozen. Oh, kaya pala. Pero yung frozen para bang mataas pa rin eh. Pero hindi dapat ganoon pa rin yung presyo. Dapat mas mababa ang frozen. Okay. O minsan kasi, pero halos 100 yung difference eh. So, saan ka, di ba? Kung ano sa mas mura. Kasi meron dito parang hindi nagkakalayo. Kaya talaga ang difference. O kaya minsan mamimili ka na rin. Kung frozen, minsan di ka pa sure sa quality. Di ba? Meron kaming, nung Pasko may nabilihan kami. Hindi ko alam kung frozen yon pero madaling, parang madaling masira. Lalo na kung matagal nang wala sa freezer. Kaya bawal, di ba, magtinda ng walang freezer yung mga frozen meat. Kasi nga medyo madali po siya masira pag wala po sa freezer. So kayo, kamusta kayo? Na-try nyo na ba na bumili sa mga frozen meat? 'Di ba? Yung mga imported. Kasi parang nagsulputang kabute yung mga tindahan. Magugulat ka na lang sa isang malapit sa palengke. Ang daming freezer. So ano kaya meron doon? Yung pala mga frozen meat. O at least yun, may freezer, hindi natatanggal doon sa loob ng freezer. So, yan lang po, update. Pero balitaan nyo rin kami anong sitwasyon dyan. Lalo na yung may mga karinderya, yung may mga tindahan, halimbawa, nagto-toasted siopaw. Ang alam ko, kaya pares, yung nagtitindahan ng pork pares, beef pares, yan. Alam ko doon bumibili sa mga frozen store, mga frozen meat yung binibili nila. So, kamusta po? Ang supply ng karne sa inyong mga lugar? Balitaan nyo naman kami. So, pwede ho kayo mag-iwan ng inyong mga komento, tanong, feedback, suggestion. 0916-499-6195 at ang ating studio text line 0929-321-8738. Pwede din kayo mag-iwan ng message sa Facebook Live. O yung mga magpapabate, ayan, iwan po kayo ng mensahe at kaya text po kayo. Intayin ho namin yan ni Kuya Ramil.